Mga sangkay, may nadiskubre po ngayon ang mga scientists sa ating planeta. At eto, dapat po itong malaman ng maraming tao, mga sangkay, sapagkat itong kanilang nakita, nagdulot po ito ng takot sa kanila. Na marahil wala po tayong alam. At posible daw pong magdulot ng malaking distraction ngayon sa ating mundo sa taong 2026. Hello guys, what's up? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel at ito nga po pag-uusapan po natin ang isang mahalagang impormasyon dito sa Sangkay Revelation, mga sangkay, para po ipagdasal natin ang ating mundo, ang ating bansa, dahil nga po may delikadong sitwasyon daw po na nakita itong mga matatalinong tao, mga sangkay, na-discover po nila, no? Anyway, bago tayo magpatuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, welcome po sa Sangkay Revelation. Dito lamang po tayo nag-upload ng mga impormasyon patungkol po sa mga end-time events, patungkol sa Bible, patungkol po sa mga nangyayari ngayon sa ating mundo related po sa Bible prophecy. Kaya naman kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe at gusto mo na mga ganitong klaseng topic, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Alright, mga kapatid, mga solid sangkay, ito nga po ang impormasyon na nakala po natin, mga sangkay. Actually, napag-usapan na po natin ito sa kabilang channel. Pero dito, ibahin po natin ang atake natin para mas maintindihan ng nakararami. Kasi may pag-pray po natin, no, yung ating mundo na hindi po ito matuloy, mga sangkay, sana, no. Ayan, no, 1877 disaster na, ayan nga po, na dahilan ng pagpanaw daw po ng 50 million noong 1877 is coming back. Ito po ay walang iba kundi itong Super El Nino. At ang buong mundo daw po ay hindi po handa, mga sangkay. Ayan po, Global Climate Alert. Isa pong powerful Super El Nino could hit Earth in coming months. At isa po sa maaapektuhan dito, India at syempre Pilipinas, mga sangkay, ayon nga po sa balita no ng GMA News, no, na nakita po namin, mga sangkay, na kasama po ang ating bansa. Actually, hindi lang ating bansa, kundi maraming mga bansa sa buong mundo ito. Eto, tingnan po ninyo. Ito yung balita ng GMA. May pagbabagong nangyayari ngayon sa Pacific Ocean at posible itong magdulot ng sabay-sabay na malalakas na pag-ulan, matitinding baha, tagtuyot, heatwave, at malalakas na bagyo sa iba't ibang panig ng mundo. Grabe. Ano nga ba ang Super El Nino? So ayan, Super El Nino na magdudulot po, mga sangkay, ng matinding init na panahon sa buong mundo. Pero ang dulot nito, heat wave. Of course, pag may heat wave, marami pong mahi-heat stroke. Kapag may heat wave, marami pong sunog ang magaganap. Kapag may El Nino, hindi lang pala ito sobrang init ng panahon. Magdudulot din po ito, mga sangkay, ng pagkabuo ng mga dambuhalang mga bagyo mula po sa Pacific Ocean at iba't iba pa pong parte ng karagatan ng ating mundo. Yung iba, halimbawa sa Asia, sobrang init. Yung iba namang parte ng ating iba namang kontinente ay makakaranas ng grabing bagyo. Dahil po dito, mga sangkay, sa Super El Nino. Kasi, para po sa inyong kaalaman, guys, kapag mainit po yung dagat, sobrang init ng dagat, nakakabuo po yan ng bagyo. Umaakyat po yan sa atmosphere. Then, nakakabuo po sila ng mga dambuhalang bagyo. The more na mainit, the more na mas delikadong bagyo ang mabubuo. Ngayon, eto, mga sangkay, viral po ito, trending ngayon, pinag-uusapan sa buong mundo, mga sangkay, itong patungkol sa Super El Nino. At eto, tingnan po natin, pakinggan po natin itong malaking impormasyon. Right now, across the Pacific Ocean, something is happening that could change the world's weather. It's
called El Nino. Ayan o. Rare weather pattern Godzilla El Nino could make next year hottest on record. Ito pa po ay kumbaga nakikita na po ng mga scientists last year pa, mga sangkay, na ito ay magaganap nga po. Pero sana hindi po tayo umabot doon. Kasi ayon nga po sa report, yung El Nino, hindi pa po super El Nino yung El Nino nasa 60% na po na mangyayari. Pero yung super El Nino, may ilang percent pa lamang na posibleng mangyari. So ang gagawin natin ngayon, ipagdasal po natin na hindi po tayo umabot sa puntong ganon. And it's a global weather phenomenon. Kasi ayon po sa aking nakakalap na impormasyon, 5 beses pa lamang ito nangyayari sa ating mundo. So kung magaganap ulit to, pambihira. Sa generation po natin mangyayari yan. That can reshape the weather, food, and temperatures worldwide. Depending on where you are, it can mean devastating floods, extreme droughts, intense heat waves, or raging wildfires. Yan po yung mga effect ng El Nino. And this year, it's looking increasingly likely it's going to be strong, really strong. I'm Simon King, a lead weather presenter and meteorologist at the BBC. So let me explain how it works and what it could mean for us. Ito paano nangyayari yan? El Nino is a natural climate pattern where the tropical Pacific Ocean warms up well above normal levels. Think of the Pacific like a radiator. When it's turned on, the heat transfers into the atmosphere, boosting the global average temperature. You might have also heard of La Nina, and that's the cooler than average phase. We were just in that phase last winter, but now the tropical Pacific is warming up very quickly. Sobrang umiinit daw po talaga yung karagatan natin ng sobrang bilis. And the latest data suggests we're already close to or even past the threshold for El Nino to begin. It can bring chaos to weather patterns all over the world. And it's expected to keep building, peaking in strength later this year. So, how strong could it get? Gaano kalakas to? Well, forecasters around the world use different models to predict El Nino. And right now, they're all pointing in the same direction. The Pacific is warming fast. US forecasters say that El Nino will officially form within the next month. And by late autumn or early winter, there's a 2 in 3 chance it will become strong or even very strong. Pwedeng malakas o pwede ring sobrang lakas. Australian forecasters have similar predictions. And European forecasters say that around half of their models show it could be one of the strongest on record. This has prompted some to call this a super, mega, or even Godzilla El Nino. Grabe. Yan po mga sangkay, pwede daw pong super, mega, or Godzilla El Nino. Teka lang, saan ba dito ang pinakamalakas? Nino later this year. Yan po yung ano nila mga sangkay, kumbaga katawagan nila sa sobrang tindi daw po ng El Nino, pwedeng tawaging super, mega, or Godzilla. You'd have to go back over a decade to find a very strong El Nino in modern history. In 2015, 2016, and 1997, 1998, temperatures in the El Nino region of the Pacific were 2.4 degrees above average, and that's still lower than some forecasts for this year, which are suggesting the average temperature could be between 2.5 and 3 degrees warmer than usual. The Grabe. strongest ever El Nino is thought to be in 1877. Mga ilog na mga matutuyo, mga sangkay, or yung mga kagubatan masusunog sa sobrang init ng panahon. Heat wave. Ibig sabihin, pag sinabing heat wave, mga sangkay, tuloy-tuloy po yan na init. Na parang humahampas na tubig mula sa dagat. Sobrang init. Tuloy-tuloy. Marami po ang papanaw ng mga tao dahil sa sobrang init ng panahon. Pero ang isa sa pinakamalala na effect nito, yung pagkabuo ng mga delikadong bagyo. Dahil nga po sa sobrang init ng panahon, nakakabuo po ng mga bagyo. Kahit El Nino lang po, mga sangkay, hindi na po tayo umabot sa super El Nino. Delikado pa din po. Kaya ito yung binabantayan nila, mga sangkay. At ayon po sa balita, kapag nagsimula daw po ang El Nino,
possible na matapos siya maybe November or December. So, ang tayong magagawa natin ngayon mga sangkay ay ipagdasal po itong ating mundo. Dahil nga po, nagbabadya po daw talaga itong Super El Nino. Kahit nga lang El Nino, delikado na mga sangkay. How much more kapag Super El Nino na. So, ito po yung balita ngayon na kinakatakutan ng mga scientist na mangyari. Kasi, ang last daw po nito ay 1877 pa po. So, napakahabang panahon ng mga sangkay. At kapag naulit na naman po ito, ay naku po, kawawa na naman po ang buong mundo. No? Marami na naman po ang papanaw mga sangkay. At talagang ipagdasal po natin. At ito po ay malinaw naman na sinasabi sa Biblia na sa huling mga araw magaganap ang mga ganitong klaseng distraction. No? We're living in the last days. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na isubscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.